Isang mapagpala at masayang umaga sa ating lahat. Kumusta na mga bata? Batid ko na kayo ay sabik na muli na linangin ng inyong kaalaman sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao 4. Isang panibagong araw, dala ay panibagong kaalaman at karunungan na muling susukat sa ating mga kakayahan at kaalaman. Ako si Ma'am Lilibet O. Daplin mula sa Positive Blas Elementary School, ang inyong magiging guro sa araw na ito sa edukasyon sa pagpapakatao 4. Halina't atin nang umpisahan ang isa na namang kapanapanabik na aralin na ating tatalakayin sa umagang ito. Handa na ba kayong matuto? Tara, samahan ninyo ako sa isang panibagong pag-aaral na dapat nating matutuhan sa umagang ito. Bilang panimula, narito ang ilang paalala na dapat ninyong tandaan. Una, ihanda ang ballpen at papel upang maitala ang mga mahalagang impormasyon na inyong matutuhan na makakatulong sa mabilis na pagkaunawa sa ating aralin. Gayon din ang ating mga sarili para sa ating talakayan. Ikalawa, gamitin ng wasto ang mga FB reaction buttons na inyong nakikita sa ibaba at comment box sa pagsagot sa mga pagsasanay. Ikatlo, makinig ng mabuti upang maunawaan ng lubos ang aralin at sumali o makilahok ng buong husay sa mga pagsasanay. Ikaapat, maging magalang at maingat sa pagbibigay ng sagot sa comment box. Ngayong alam niyo na ang mga paalala sa umagang ito, tara, mag-attendance na tayo. I-type sa comment box ang pangalan ng inyong guro at paaralan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang magawa ito. Susundan niyo lamang ang halimbawang makikita sa inyong screen. Sa araw na ito, sama-sama nating linangin ang layunin mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto. Ito ay ang napahahalagahan ang lahat ng mga likha, may buhay at mga material na bagay, sarili at kapwa-tao. Halina't ating simulan ang makapuluhang talakayan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga salita.
kung saan kailangan ninyong ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang tamang sagot ayon sa pahayag. Ito ay pinamagatang ginulong letra, ayusin mo. Ito ang ating panuto. Ayusin ang mga ginulong letra sa tulong ng pahayag upang mabuo ang salitang binibigyang turing sa pangungusap. I-type sa comment box ang inyong sagot. Para sa unang bilang, ito ay ang pagbibigay galang sa kapwa at pagbibigay importansya sa mga bagay na kailangang alagaan at pahalagahan. Ginulong letra, ayusin mo. Meron lamang kayong 10 segundo upang ma-type o maisulat ang tamang sagot sa comment box o sa inyong sagutang papel. Ang tamang sagot ay pagpapahalaga. Magaling. Para sa ikalawang bilang, ito ay ang kapabayaan o kawalan ng pag-aalala at katarungan sa kapwa at sa mga bagay sa paligid. Ano kaya ito? I-type sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay pagpapabaya. Tama ang inyong mga sagot, mga bata. Mahusay. Mahusay ang inyong ipinamalas na galing sa pagsagot sa ating unang gawain. Halina't atin pang pagyabungin ang ating matututuhan sa araling ito. Sagutin natin ang subukin o ikalawang pagsasanay na aking inihanda para sa inyo. Panuto, i-type ang salitang pagpapahalaga kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang pangangalaga sa sarili at pagpapabaya naman kung hindi. Para sa unang bilang, madalas ay hindi na nakakakain sa tamang oras si Aaron James dahil sa maghapong paglalaro ng Mobile Legends. Muli, meron lamang kayong 10 segundo upang ma-type ang tamang sagot sa comment box. Ang tamang sagot ay pagpapabaya dahil napabayaan nito ang kanyang sarili na maaring maging sanhi ng kanyang pagkakasakit. Ikalawang bilang. Pinananatili pa rin ng mga mamamayan sa lungsod ng Valenzuela ang pagsunod sa health protocol tulad ng social distancing, pagsusuot ng face mask at pag-iwas sa mga matataong lugar. I-type sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay pagpapahalaga dahil ika nga, mainam na sundin ang mga pamamaraan sa pag-iwas ng virus. Mahusay mga bata. Para sa ikatlong bilang, agad na nagpabakuna ang mga kabataan na nasa edad 12 hanggang 17 upang protektahan ang kanilang mga sarili laban sa sakit ng COVID-19. I-type sa comment box ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay pagpapahalaga dahil alam nila na ito ay para sa kanilang kaligtasan sa anumang banta ng COVID-19. Mahusay mga bata. Ikaapat na bilang, laging nag-ehersisyo ang magpinsang sina Divine at Aya sa loob ng kanilang bahay upang mapanatiling malakas at masigla ang kanilang katawan. Ano ang tamang sagot? I-type sa comment box ang inyong sagot.
Ang tamang sagot ay pagpapahalaga. Dahil handa na ang kanilang katawan sa anumang sakit na maaaring dumapo sa kanila. Mahusay, mga bata. Ikalimang bilang, madalas na nakalilimutan ni Angelica ang pagsusuot ng face mask sa tuwing siya ay lumalabas ng bahay. Ano kaya ang tamang sagot? I-type sa comment box ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay pagpapabaya. Dahil alam naman niya na bawal lumabas na di suot ang face mask at di pa rin ligtas sa anumang panganib na banta ng COVID-19. Mahusay, pinabati ko kayo sa inyong ipinamanas na kahusayan. Narinig niyo na ba ang kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan? Sang-ayon ka ba rito? Pakiclick nga po ng like react kung kayo ay sumasang-ayon sa kasabihang ito. Tama, mga bata. Ang kalusugan ang isa sa ating kayamanan. Dahil kapag tayo ay malusog, nagagawa natin ang tama at di kaagad tayo nakakapitan ng anumang sakit. Ano kaya ang kaugnayan ng mga nasalarawang ito sa ating kasabihan? Magbigay nga po ng maikling pahayag. I-type sa comment box ang inyong sagot. Tama! Ang mga nasalarawang ito ay nagpapakita ng tamang pangangalaga at pagbibigay galang at halaga sa ating sarili at sa ating kapwa. Magaling, mga bata. At yan ang ating paksang tatalakayin sa umagang ito. Pagpapahalaga at pangangalaga sa sarili at sa kapwa. Halina't samahan ninyo akong pakinggan ang isang kwento na aking babasahin. Makinig ng mabuti upang lubos na maunawaan ito at masagutan ang mga katanungan tungkol sa kwento. Handa na ba kayong makinig? Pakibigyan nga po ako ng isang thumbs up kung kayo ay handa na. Salamat, mga bata, at kayo ay handang-handa na. Ang kwentong aking babasahin ay pinamagatang Bawal Lumabas na akda ni Edita T. Hondrades. Simula nang magkaroon ng lockdown ay nananatili na lamang ang mga bata sa loob ng kanilang mga tahanan. Maging ang kanilang pag-aaral ay ginawa na rin sa bahay sa pamamagitan ng blended learning. Kaya marami sa kanila ay inip na sa loob ng bahay. Isa na ang batang si Harold. Kaya sa tuwing umaalis ang kanyang mga magulang, para pumasok sa trabaho ay palihim na lumalabas ng kanilang bahay si Harold pagkatapos ng kanilang online class at nakikipaglaro sa mga kapwa-bata sa kanilang looban. Halos maghapon siyang nasa labas ng bahay at nakikipaglaro sa mga kapwa-bata. Minsan ay nalilipasan na siya ng gutom ng dahil sa paglalaro. Kung minsan naman ay pawis na pawis siyang umuwi sa kanilang bahay mula sa paglalaro sa labas. Agad siyang naliligo upang hindi mapansin ng kanyang mga magulang na siya ay lumabas at nakipaglaro sa kanyang mga kapwa-bata sa kanilang looban. Isang gabi ay nakaramdam ng pananakit ng katawan si Harold. Nagkaroon din siya ng ubo, sipon at lagnat. Kaya hindi siya nakasali sa kanilang online class kinabukasan. Sobrang nag-alala ang kanyang mga magulang kaya agad na dinala ang anak sa doktor upang ipa-check up. Mabuti na lamang ay nadala agad si Harold sa pagamutan.
Agad na agapan ang kanyang sakit nang dahil na rin sa pagpapabayaan niya sa kanyang sarili. Inilista ng doktor ang mga gamot na iinumin ni Harold at siya ay pinangaralan ng butihing doktor na tumingin sa kanya na hanggat maaari ay iwasan na muna niya ang paglabas ng bahay hanggang hindi pa pinahintulutan lumabas ang mga batang tulad niya. Pinagsabihan din siya ng kanyang mga magulang na ingatan niya ang kanyang sarili. Dahil ang buhay natin, handog sa atin ng Diyos at ang bawat handog ng Diyos ay may kaakibat na pananagutan. Pagkatapos marinig ang kwentong binasa, halina't suriin kung ito ba'y lubos na unawaan ang napakinggan. Pakibigyan niyo nga po ako ng isang heart react kung ito ay lubos na naunawaan. Kung gayon, sagutan natin ang mga tanong tungkol sa kwento. Basahin mabuti at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Piliin at i-type sa comment box o sa inyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Mayroon lamang kayong 10 segundo upang ma-type sa comment box ang tamang sagot. Para sa unang tanong, ano ang ginawa ni Harold pagkatapos ng kanilang online class? A. Lumabas ng bahay at nakikipaglaro sa kanyang mga kapwa-bata. B. Naglilinis ng kanilang bahay habang wala na ang kanyang mga magulang. C. Nananatili sa loob ng kanilang bahay at ginagawa ang kanyang mga takdang aralin. D. Nanunood ng mga palabas sa telebisyon na may kaugnayan sa kanilang aralin. I-type sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang A, magaling. Pangalawang tanong, bakit bawal lumabas ng bahay ang mga batang tulad ni Harold? A. Upang masiguro ang kanilang kaligtasan ngayong panahon ng pandemya. B. Nang makatipid ang kanilang mga magulang sa pagbibigay sa kanila ng baon. C. Para masanay na ang lahat ng mga bata sa paggamit ng gadget. D. Dahil ayaw niyang magpabakuna. I-type ang inyong sagot sa comment box. Ang tamang sagot ay letrang A, mahusay. Pangatlong tanong, ano ang nangyari kay Harold dahil sa pagpapabaya niya sa kanyang sarili? A. Nagkasakit si Harold. B. Iniwan si Harold ng kanyang mga kalaro. C. Nakakuha si Harold ng mataas na marka sa kanilang pagsusulit. D. Nakatanggap siya ng maraming laruan mula sa kanyang mga kaibigan. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang A, magaling. Pang-apat na tanong, ano ang naging payo ng doktor kay Harold? A. Iwasan na muna niya ang paglabas ng bahay hanggat hindi pa pinahihintulutang lumabas ang mga batang tulad niya para na rin sa kanyang kaligtasan. B. Maaari na siyang lumabas ng bahay basta siguraduhin lamang na nagsusuot siya ng face mask at face shield. C. Maglaro na lamang siya ng gadget sa loob ng kanilang bahay. D. Magpapakuna upang makaiwas sa dulot ng sakit na COVID-19. Ano ang tamang sagot?
Ang tamang sagot ay letrang A, magaling. At para sa ikalimang bilang, si Harold ba ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa kanyang sarili at sa kanyang mga magulang? A, opo. B, hindi po. I-type sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang B. Mahusay mga bata. Pagbati at maraming salamat sa pagbabahagi ninyo ng inyong mga sagot. Halina't atin pang pagyamanin ang inyong galing sa ating aralin. Sagutin natin ang pagyamanin. Panuto, i-type ang salitang NP sa comment box kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa sarili. At HNP naman kung hindi. Para sa unang bilang, kumakain ng mga masustansyang pagkain. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay NP o nagpapakita ng pagpapahalaga. Pangalawang bilang, naghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay NP o nagpapakita ng pagpapahalaga. Magaling mga bata. Para sa ikatlong bilang, nagtatakip ng bibig kapag umuubo, bumabahing o humihikap. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay NP. Magaling muli mga bata. Para sa ikaapat na bilang, nagpupuyat sa gabi dahil sa pagtitiktok. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay HNP. Mahusay. Para sa ikalimang bilang, lumalabas pa rin ang bahay at nakikisalamuha sa ibang tao kahit may karamdamang sakit tulad ng ubo at sipon. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay NHP. Magaling! Pagbati sa inyo mga bata sa pakikibahagi ng inyong mga sagot. Atin pang linangin ang inyong husay at galing sa pagpapatuloy ng ating aralin. Halina't ating sagutin ang mga tanong sa isagawa na tiyak kong makakadaragdag sa inyong mga kaalaman. Panuto, i-type ang salitang wasto sa comment box kung ang larawan ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa sarili at sa kapwa-tao. At hindi wasto naman kung hindi. Para sa unang bilang, ano ang ipinakikita sa larawan? Ang tamang sagot ay wasto. Mahusay mga bata. Ikalawang bilang, wasto o di wasto ang ipinakikita ng larawan?
Ang tamang sagot ay di wasto. Magaling. Para sa ikatlong bilang, ano kaya ang tamang sagot? Wasto o di wasto? Ang tamang sagot ay wasto. Mahalaga ang pagtulong natin sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin. Para sa ikaapat na bilang, wasto o di wasto? Ang tamang sagot ay wasto. Magaling mga bata. At para naman sa ikalimang bilang, ano ang ipinakikita nito? Wasto o di wasto? Ang tamang sagot ay di wasto. Mahusay. Binabati ko kayo sa inyong ipinamalas na kahusayan sa pagsagot sa ating mga pagsasanay. Dapat nating tandaan na ang pagpapahalaga ay ang pagbibigay galang sa kapwa at pagbibigay importansya sa mga bagay na kailangang alagaan at pahalagahan. Samantala, pagpapabaya naman ang tawag sa kapabayaan o kawalan ng pag-aalala at kawalan ng katarungan sa kapwa at mga bagay sa paligid. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa, lahat ng tao anuman ang estado, kakayahan, kalinangan at edad ay mayroong dignidad na dapat alagaan at pahalagahan. Isaalang-alang din ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Dapat din nating pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. Ibig sabihin, ayon sa kaniyang anyo, katangian at kakayahan. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Sa pamamagitan nito, nakikilala ang karapatan ng bawat individual sa paggalang ng kanyang kapwa-tao. At upang lubos na maging makabuluhan ang ating talakayan sa umagang ito, halina't atin pang pagyamanin ang ating mga kaalaman. Sagutin natin ang huling gawain, ang tayahin. Panuto, piliin at itype sa comment box ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, ang mga sumusunod ay nagpapakita ng tamang pagpapahalaga at pangangalaga sa sarili at sa kapwa maliban sa isa. A. Regular na pag-ehersisyo. B. Gabi-gabing pagpupuyat. C. Pagkain ng tama at masustansyang pagkain. Or D. Natutulog ng 8 hanggang sa 10 oras bawat araw. Ang tamang sagot ay letrang B, mahusay. Ikalawang bilang, bakit kailangang pahalagahan ang ating buhay? A, dahil marami tayong mga kaibigan na nagmamahal sa atin. B, dahil ang buhay ay kaloob ng Diyos at kailangan natin itong alagaan. C, dahil marami tayong mga kamag-anak na kailangan nating tulungan. D, dahil masaya ang mabuhay. I-type sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang B, mahusay.
Para sa ikatlong bilang, bakit kinakailangan na tayo ay magpabakuna? A. Upang protektahan ang ating mga sarili, pati na rin ang mga taong nasa paligid. B. Upang hindi mahuli sa bagong uso ngayong panahon ng pandemya. C. Upang makabalik na muli sa paaralan. D. Upang makapunta na sa mga malls at concert. I-type sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang A. Mahusay. Para sa ikaapat na bilang, ano-ano ang mga dapat kainin para maging malusog at masigla ang ating katawan? A. Junk foods at mga chichirya. B. Tocino at hotdog lamang. C. Sariwang gulay at prutas. D. Tsokolate at candy. I-type sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang C. Para sa ikalimang bilang, aling slogan ang hindi tumutukoy sa pangangailangan sa sarili? A. Kalusugan ay ingatan, sakit ay iwasan. B. Kumain ng gulay upang humaba ang buhay. C. Isang diwa, isang hangarin, kalikasay ating kalingain. D. Katawan ay igalaw-galaw, iwas sa sakit ay makakamtan. I-type sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang C. Magaling. Mahusay mga bata, binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok at kahusayan sa pagsagot sa lahat ng ating naging gawain at mga pagsasanay sa ating aralin sa umagang ito. Laging isa-isip at isa-puso ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Magbigay ka sa iyong kapwa mula sa sobra mo, at ang kakulangan mo naman ay kanyang pupunuan mula sa sobra na nasa kanya. Sa pagpapahalaga mo sa kapwa mo, binibigyan mo rin ang pagpapahalaga ang iyong sarili. Napakasarap pakinggan ang mga pagpapahalagang ito sa sarili ko, sa sarili mo, at para sa sarili nating lahat, sa ikabubuti ng bawat isa. At para sa karagdagang gawain, magsaliksik at magtala sa kwaderno ng 5 o higit pang mga bagay na nagpapakita ng pagpapahalaga sa lahat ng likha ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikiisa at pakikilahok sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao 4 sa pamamagitan ng Valenzuela Live. Laging tandaan, ang mga kabataang Valenzuelano ay sadyang disiplinado at matatalino. Muli, ako si Ginang Lilibet O. Daplin mula sa Paso de Blas Elementary School. Bumabati ng isang ligtas na umaga sa ating lahat. Paalam!